Isang matalim na kidlat ang pumunit sa madilim na kalangitan, sapat upang panandali ang magbigay ng liwanag sa loob ng umaandar na sasakyan. Kasunod nito ay isang malakas at nakakabinging kulog na tila yumanig sa buong kalsada, ngunit kahit ang nagngangalit na bagyo sa labas, ay hindi sapat upang lamunin ang nakakakilabot na sigaw ni Antonio. "Tumahimik ka, Rosa. Wala kang alam sa mga nangyayari." Nakakapit ng mahigpit si Rosa sa kanyang lumang bag, habang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mahabang damit ay medyo basa na dahil sa lamig at halumigmig sa loob ng sasakyan. Sa labas, ang ulan ay parang walang katapusang ibinubuhos mula sa itaas, nagpapaalala sa kanya ng mga malalakas na bagyong madalas manalasa sa kanilang lalawigan. Ang daan na kanilang binabagtas ay isang tagong kalsada sa probinsya ng Rizal, isang lugar na malayo sa kabihasnan at kilalang walang dumadaan tuwing gabi. Walang mga ilaw sa poste, walang mga kabahayan. Puro malalaking puno lamang ang makikita sa magkabilang gilid. Nagmumukhang mga nakakatakot na anino sa gitna ng unos. "Nagtatanong lang naman ako, Antonio. Bakit naubos ang ating naipon na pera sa bangko? Kahapon may dumating na namang maniningil sa ating bahay. Sabi nila 3 buwan na tayong hindi nakakapagbayad ng hulog." Nanginginig ang boses ni Rosa habang nagsasalita. Kalahati ng kanyang panginginig ay dahil sa takot sa nag-aalab na galit ng kanyang asawa, at ang kalahati ay dahil sa tindi ng lamig. Sira ang pampalamig ng sasakyan ngunit mainit pa rin ang paligid dahil sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sabi ng "tumahimik ka." Hinampas ni Antonio ang manibela nang napakalakas gamit ang kanyang palad. "Ginamit ko ang pera bilang puhunan sa negosyo." "Puhunan? Akala mo ba madali ang buhay ngayon? Akala mo ba uupo ka lang sa bahay at kusa nang darating ang pera sa ating hapagkainan? Ikaw ay isang asawa. Ang tungkulin mo ay suportahan ang iyong asawang lalaki, hindi ang magtanong na parang isang investigador." "Pero anong puhunan, Antonio? Hindi ka kailanman nagkwento sa akin tungkol dyan. Palagi kang umuuwing hating gabi. Minsan hindi ka pa umuuwi ng bahay." Mahinang sagot ni Rosa, puno ng sakit at pagtataka ang kanyang puso. "Tama na." Biglang inapakan ni Antonio ang preno ng buong lakas. Tumigil ang kanilang sasakyan na may kasamang nakakakilabot na tunog ng pag-ipit ng gulong sa basang aspalto. Napasubsob si Rosa paharap. Buti na lang at nakasuot siya ng sinturong pangkaligtasan na pumigil sa pag-umpog ng kanyang ulo. Kumabog ng mabilis at malakas ang kanyang dibdib. Natahimik sandali sa loob, tanging ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong ng sasakyan ang naririnig. "Antonio, bakit tayo tumigil dito?" tanong ni Rosa. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng matinding pangingilabot. Ang lugar na ito ay talagang napakadilim. Walang kahit anong liwanag maliban sa mga ilaw ng kanilang sasakyan. Hindi sumagot si Antonio. Nakatingin lamang siya ng diretso sa unahan. Malalim at mabilis ang kanyang paghinga, parang isang mabangis na hayop na nagpipigil ng galit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Rosa. Ang kanyang tingin ay napakalamig. Mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Hindi iyon tingin ng lalaking pinakasalan niya sa simbahan, 5 taon na ang nakalipas. Iyon ay tingin ng isang ganap na estranghero. "Napakarami mong tanong, Rosa. Sawa na ako sa iyo," bulong niya na may diin sa bawat salita. "Anong ibig mong sabihin?" Pinuksan ni Antonio ang kandado ng pinto ng sasakyan. "Lumabas ka." Nanigas ang buong katawan ni Rosa. "Ano? Lumabas ka? Bumaba ka sa sasakyan ko ngayon din." Sigaw ni Antonio na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo. "Antonio, napakalakas ng ulan sa gitna ng kalsadang ito. Huwag kang magbiro ng ganyan." Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Rosa. Kinakabahan na siya ng sobra. Pilit kinakapa kung nagbibiro lang ba ang asawa niya. Ngunit walang bakas ng awa sa mukha ni Antonio. Binuksan niya ang kanyang pinto, naglakad paikot sa likuran ng sasakyan patungo sa pinto ni Rosa. Binuksan ito ng marahas at hinila ang braso ng kanyang asawa. Sumigaw si Rosa habang nagpupumiglas. "Hindi, Antonio, wag. Patawarin mo ako. Hindi na ako magtatanong. Wag mo akong gawin ito." Mas malakas si Antonio at buo ang kanyang pasya. Kinaladkad niya si Rosa palabas ng sasakyan. Ang mahinang katawan ni Rosa ay agad na hinampas ng malakas na ulan na kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mahabang damit ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang balat. Dahil sa lakas ng pagkakahila, siya ay natisod at napaluhod sa magaspang at matigas na kalsada, nagdulot ng sugat sa kanyang mga tuhod. "Antonio, maawa ka," sigaw niya habang nakatingala sa asawa. Tiningnan siya ni Antonio ng may matinding pandidiri.
Gusto mong malaman kung saan ako pumupunta gabi-gabi. Sawa na ako sa iyo. Sawa na akong maging mahirap at magtiis sa ganitong buhay. Isa kang malaking pabigat. Simula nang pakasalan kita, naging malas na ang buhay ko. Wala kang kwenta. Matapos sabihin ang mga malulupit at nakakadurog pusong salitang iyon, tinalikuran siya ni Antonio at mabilis na bumalik sa sasakyan. Padabog niyang isinara ang pinto. Hindi, Antonio. Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Huwag mo akong iwan dito mag-isa. Pinalo-palo ni Rosa ang basang salamin ng bintana habang humahagulgol. Ngunit pinaandar lamang ni Antonio ang makina. Ang mainit na luha ni Rosa ay humalo sa malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha. Pinaharurot ni Antonio ang sasakyan papalayo. Iniiwan siyang nakaluhod sa gitna ng bagyo. Ang mga pulang ilaw sa likuran ng sasakyan ay unti-unting lumitaw ng maliit hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Napaupo si Rosa sa gitna ng kalsada nang walang natitirang lakas, mag-isa sa kalagitnaan ng kawalan. Sa lalim ng gabi, habang may malakas na bagyong nananalasa sa probinsya, ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong iibigin siya sa hirap at ginhawa, ay itinapon siya na parang isang basahan. Nagsimulang gumapang ang panginginig sa kanyang balat. Tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nanginginig siya ng matindi hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa lamig ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga binti. Kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang mabuhay. Hindi siya maaaring mamatay sa lamig at gutom sa lugar na ito. Sinubukan niyang sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang tinig ay agad na nilamon ng malakas na ihip ng hangin at pagkulog. Kinapan niya ang bulsa ng kanyang basa at maruming damit, naghahanap ng telepono. Mayroon siyang nakapa. Ngunit nang pindutin niya ang pindutan upang buksan ito, nanatiling itim ang salamin nito, walang karga ang baterya. Siyempre, alam na alam ni Antonio ito bago pa man sila umalis ng bahay. Pinlano niya ang lahat ng ito upang siguraduhing wala siyang mahihingian ng tulong. Umiyak si Rosa ng buong lakas, pilit inilalabas ang sakit sa kanyang dibdib. Isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano kung may mga mababangis na aso na pagalagala? Paano kung may mga masasamang tao na biglang dumaan at samantalahin ang kanyang kahinaan? Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang panatilihin ang kaunting natitirang init ng kanyang katawan. Naglakad siya ng paika-ika papunta sa gilid ng kalsada at sumilong sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Bagaman hindi ito gaanong nakatulong upang pigilan ang ulan, bawat kidlat na tumatama ay nagpapakita kung gaano kalungkot, kailap at nakakatakot ang lugar na iyon. Habang nakasandal sa magaspang na puno, naalala niya ang lahat ng kasinungalingan ni Antonio. Naalala niya ang lahat ng matatamis na pangako nito noong sila ay nagsisimula pa lamang. Naalala niya ang kanyang biyena na si Aling Lita, ang ina ni Antonio na palaging nakatingin sa kanya ng may pangmamaliit. Tila ba si Rosa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng kanyang pinakamamahal na anak? Alam kaya ng malupit niyang biyenan ang planong ito ni Antonio? Nagsimulang mawalan ng pag-asa si Rosa. Namamanhid na ang kanyang mga kamay at paa dahil sa lamig. Hindi na niya kayang manginig pa. Ang kanyang paningin ay unti-unti na ring lumalabo. Maaari na lamang siyang sumandal doon, ipikit ang kanyang mga mata, at manalangin ng taimtim sa kanyang isipan. Ipinagkatiwala na niya ang kanyang buhay sa may kapal. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa ilalim ng punong iyon. 1 oras, 2 oras, parang lumipas na ang buong gabi. Nagsimulang humina ng kaunti ang buhos ng ulan bagaman malakas pa rin ang ihip ng hangin. Biglang, mula sa malayo sa madilim na kalsada, nakita niya ang 2 bilog na liwanag. Mga ilaw ng isang papalapit na sasakyan. Agad na sumibol ang maliit na pag-asa sa kanyang puso, ngunit agad ding namatay at napalitan ng kaba at takot. Sino ang maglalakas loob na dumaan sa liblib na kalsadang ito ng ganitong oras ng gabi? Mabuting tao kaya iyon o isa na namang panganib sa kanyang buhay? Umatras si Rosa, sinusubukang magtago ng mabuti sa likod ng malaking puno. Palapit ng palapit ang sasakyan hanggang sa maging malinaw ang hugis nito. Hindi iyon ordinaryong sasakyan tulad ng mga nakikita niya sa kanilang lugar. Isa itong napakagara at makintab na itim na sasakyan, mukhang pagmamay-ari ng isang napakayamang tao. Bumagal ang pag-andar ng sasakyan at tumigil sa mismong harapan niya. Pinigilan ni Rosa ang kanyang paghinga habang nakatitig sa itim na sasakyan. Mabilis at malakas ang tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto sa unahan.
Isang lalaking nakasuot ng maayos na uniforme ng trooper ang lumabas na may dalang malaki at itim na payong. Naglakad siya ng mahinahon at formal, binuksan ang pinto sa likurang bahagi ng sasakyan. Mula sa loob ay lumabas ang isang lalaki. Nasa 45 taong gulang marahil siya. Maayos ang kanyang pananamit, nakasuot ng mamahaling kasuotan na hindi nababagay sa ganitong uri ng panahon. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanya. May hawak siyang mahabang puting tungkod. Dahan-dahan niyang iginagalaw ang tungkod sa kanyang unahan upang kapaan ang daan. Ang lalaking ito ay bulag. Pinayungan ng trooper ang lalaki upang hindi mabasa ng ulan, ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Nagbibigay ng tahimik na senyas upang manatili ang trooper sa kanyang kinatatayuan malapit sa pinto ng sasakyan. Kakaiba man isipin, ang bulag na lalaki ay naglakad ng diretso at walang pag-aalinlangan papunta sa direksyon ni Rosa. Hindi siya nag-atubili kahit isang saglit. Tumigil siya 1 metro ang layo sa harapan ni Rosa na nagtatago pa rin sa likod ng puno. Nanigas si Rosa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Paanong nalaman ng bulag na lalaking ito na naroon siya sa gitna ng kadiliman? Ngumiti ng bahagya ang lalaki, isang ngiting tila may itinatagong malalim na lihim. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad na tila sanay siyang sinusunod ng lahat. Sumama ka sa akin, magpanggap kang asawa ko. Ilang sandali pa ay darating na ang iba ko pang tauhan. Tiyak na labis na magsisisi ang asawa mong si Antonio matapos kanyang iwan dito upang mamatay. Gulat na gulat si Rosa. Nakabuka ang kanyang nanginginig na bibig ngunit walang lumabas na boses. Hindi lamang siya nagulat dahil may dumating upang iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Mas nagulat siya at kinilabutan dahil ang bulag na estrangherong ito ay alam na alam hindi lamang ang pangalan ng asawa niya, kundi pati na rin ang eksaktong pangyayari na kasisimula pa lamang maganap sa kanya. Sino ba talaga ang bulag na lalaking ito na naglalakad sa gitna ng bagyo at paano niya nalaman ang lahat ng ito sa gitna ng walang taong kalsada? Nakatayo pa rin si Rosa sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Pilit inuunawa ang mga salitang binitawan ng estrangherong nasa kanyang harapan. Paano nito nalaman ang pangalan ng kanyang asawa? Sino ang lalaking ito? At bakit tila alam nito ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay? Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay halos liparin ng hangin, at ang kanyang mga ngipin ay walang tigil sa pagkikiskisan dahil sa labis na ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Nananatiling kalmado ang mukha ng lalaki, isang ekspresyon na tila hindi natitinag ng anumang bagyo o sakuna. Ako si Alejandro. Ngunit hindi ito ang tamang oras para sa mga katanungan, Rosa. Maaari kang mamatay sa lamig kung mananatili ka rito sa gitna ng kalsada. Sumama ka sa akin. Dahan-dahang iniabot ni Alejandro ang kanyang kamay, naghihintay na tanggapin ito ng giniginaw na ginang. Nag-aalangan si Rosa. Umatras siya ng isang hakbang. Kakapanloko lang sa kanya ng sarili niyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Paano siya magtitiwala sa isang taong hindi niya kilala, lalo na sa isang lalaking nababalot ng misteryo? Hindi ko po maintindihan ang mga nangyayari, bulong ni Rosa. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos kasabay ng ulan. Alam ko, sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ngunit maniwala ka, hindi ako ang iyong kalaban. Ang tunay mong kalaban ay kani-kanina lang umalis at iniwan ka upang harapin ang iyong kamatayan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Rosa, parang isang matalim na patalim. Alam ng lalaking ito ang katotohanan. Wala siyang ibang pagpipilian sa mga oras na iyon. Ang manatili sa kalsadang iyon ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Ang sumama sa bulag na lalaking ito ang tanging pag-asa niyang mabuhay. Nanghihina at nanginginig, inabot niya ang mainit na kamay ni Alejandro. Nang maglapat ang kanilang mga palad, nakaramdam si Rosa ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Mahigpit ang hawak ng lalaki, tila sinasabing hindi siya nito pababayaan. Berto, tulungan mo kami. Mahinahong utos ni Alejandro sa kanyang tsuper. Agad na lumapit ang tsuper na tinawag na Berto. Pinayungan nito si Rosa at inalalayan papasok sa likurang bahagi ng malaki at marangyang sasakyan. Sumunod na pumasok si Alejandro. Pagkasara ng mabigat na pinto ng kotse, tila biglang naglaho ang ingay ng nagngangalit na bagyo sa labas. Ang loob ng sasakyan ay napakatahimik, napakainit, at amoy mamahaling pabango na hindi pa naaamoy ni Rosa sa buong buhay niya.
Mabilis na kumuha si Berto ng isang makapal at malambot na kumot mula sa unahan at iniabot ito kay Rosa. Binalot ni Rosa ang kanyang basang-basang katawan. Unti-unting nagbalik ang pakiramdam sa kanyang mga namamanhid na daliri. Pinaandar ni Berto ang makina at dahan-dahang naglakbay ang sasakyan pabalik sa sibilisasyon. Nabalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan sa loob ng ilang minuto. Nakatingin lamang si Rosa sa bintana. Pinagmamasdan ang madilim na kalsada na nagiging patunay ng kalupitan ng kanyang asawa. Ngunit hindi na niya matiis ang mga katanungang naglalaro sa kanyang isipan. Paano ninyo nalaman na naroon ako sa lugar na iyon? Paano ninyo nakilala ang asawa kong si Antonio? Basag ni Rosa sa katahimikan. Bahagyang ibinaling ni Alejandro ang kanyang mukha sa direksyon ni Rosa. Maaring hindi nakakakita ang aking mga mata, Rosa. Ngunit naririnig ng aking mga tainga ang mga plano at lihim na hindi napapansin ng iba. Marami akong alam tungkol sa iyo, at lalong-lalo na kay Antonio. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Rosa nang marinig ang pangalan ng kanyang asawa mula sa bibig ng estranghero. Ano ang kinalaman ninyo sa asawa ko? Bakit ninyo siya kilala? Malalaman mo rin ang lahat sa takdang panahon, kalmadong sagot ni Alejandro. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Hindi ka na muling masasaktan ni Antonio. Mayroon siyang mas mahalagang pinagkakaabalahan ngayon. Pinagkakaabalahan? Mapait na tanong ni Rosa. Ang pagdiriwang ba sa inaakala niyang pagkamatay ko? Ngumiti ng tipid si Alejandro, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Maari nating sabihin na, ganun na nga, abalang-abala siya sa paghuhukay ng sarili niyang libingan. Hindi na sumagot si Rosa. Masyadong mabigat ang mga pahayag na iyon para sa kanyang isipan na pagod na sa mga nangyari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na magpahinga kahit sandali habang patuloy na bumibiyahe ang sasakyan. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, naramdaman ni Rosa na bumagal ang takbo ng sasakyan. Pagdilat niya, nakita niyang pumapasok sila sa isang napakataas at napakalaking tarangkahan na gawa sa bakal. Pumasok sila sa isang malawak na bakuran na puno ng mga magagandang halaman at ilaw. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking bahay na mas maganda pa sa mga palasyong napapanood niya sa telebisyon. Ang mga pader nito ay may uring lumang Kastila ngunit makabago ang disenyo. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng isang may edad na babae na nakasuot ng malinis na uniforme ng kasambahay. Magandang gabi po, Senyor Alejandro. Nakahanda na po ang kwarto para sa panauhin, pati na rin po ang mainit na tubig para sa kanyang paligo, magalang na bati ng babae. Salamat, Manang Fe, sagot ni Alejandro. Pakisamahan si Rosa sa kanyang silid. Bigyan mo siya ng mga tuyong damit at maghanda ka ng mainit na pagkain para sa kanya. Humarap si Alejandro sa gawin ni Rosa. Magpahinga ka muna. Linisin mo ang iyong sarili at kumain. Ituring mong sarili mong bahay ito. Mag-uusap tayo bukas kapag kalmado na ang iyong isipan. Tumango na lamang si Rosa bilang pagsang-ayon dahil wala na siyang lakas upang magsalita. Sinundan niya si Manang Fe papasok sa loob ng malaking bahay. Kung maganda ang labas, mas nakakalula ang loob nito. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol, may mga naglalakihang dibuho sa pader, at ang mga kagamitan ay halatang nagkakahalaga ng malaking halaga. Dinala siya ni Manang Fe sa isang maluwang na kwarto sa ikalawang palapag. Ang kwartong iyon ay mas malaki pa sa buong inuupahang bahay nila ni Antonio. Ito po ang inyong damit, Ginang. Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lamang ang maliit na kampanilya sa gilid ng kama, nakangiting bilin ni Manang Fe bago tuluyang lumabas ng silid. Nang mag-isa na lamang siya, nilock ni Rosa ang pinto. Napasandal siya rito at napahinga ng malalim. Tila isang masamang panaginip ang lahat. Pumasok siya sa banyo at naligo gamit ang maligamgam na tubig. Hinayaan niyang anurin ng tubig ang putik sa kanyang katawan, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha ng hinagpis at pighati. Matapos makapagbihis ng tuyo at komportabling damit pantulog, pumasok si Manang Fe dala ang isang bandehado ng mainit na sabaw ng manok at kanin. Dahil sa matinding gutom, inubos ito ni Rosa. Bumalik ang kaunting lakas sa kanyang katawan. Naupo siya sa dulo ng malambot na kama. Pinagmamasdan ang kabuuan ng tahimik at ligtas na silid. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang lalaking nagligtas sa kanya, si Alejandro. Sino ba talaga siya? Bakit napakayaman niya? At bakit alam niya ang lahat tungkol kay Antonio? Habang nag-iisip, napadako ang kanyang paningin sa isang maliit na lamesita sa gilid ng kama. May nakapatong doon na ilang libro at isang lumang kuwadro ng litrato na gawa sa pilak. Dahil sa udyok ng kuryosidad, tumayo si Rosa at kinuha ang litrato.
Medyo nanilaw na ang gilid ng litrato. Halatang kuha pa noong maraming taon na ang nakalipas. Sa loob ng kuwadro ay makikita ang dalawang binata na masayang nakangiti. Nakatayo sila sa gilid ng isang magarang sasakyan at nakaakbay sa isa't isa. Agad na nakilala ni Rosa ang isa sa mga binata. Walang iba kundi si Alejandro. Malinaw na siya iyon, mas bata, marahil nasa 25 anyos. At sa litratong iyon, ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa kamera. Nakakakita pa siya noong panahong iyon. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rosa ay ang lalaking nakaakbay kay Alejandro. Ang lalaking may malapad na ngiti. Ang lalaking kilalang kilala ng kanyang buong pagkatao. Nanlaki ang mga mata ni Rosa at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi hanggang sa muntik na niyang mabitawan ang kuwadro ng litrato. Ang lalaking kasama ng bulag na bilyonaryo sa lumang larawan ay walang iba kundi ang kanyang malupit na asawa, si Antonio. Paano naging magkaibigan ang isang napakayamang lalaki at ang kanyang asawa na baon sa utang? At bakit narito ang larawang ito sa kwarto na sadyang ibinigay sa kanya? Ang malamig na pilak na kuwadro ay tila naging yelo sa nanginginig na mga kamay ni Rosa. Tinitigan niya ng maigi ang nakangiting mukha ni Antonio, ang lalaking nangako ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng altar ng kanilang maliit na parokya sa probinsya. Sa larawang ito, wala ang bakas ng kalupitan at kasakiman na nakita niya kanina lamang sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Dito, mukha siyang inosente, masaya, at higit sa lahat, mukhang malapit na malapit kay Alejandro. Paanong nangyari ito? Paanong ang lalaking nagtapon sa kanya sa kalsada upang mamatay ay kasama sa iisang larawan ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay? Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Walang ganitong klaseng pagkakataon sa totoong buhay, lalong-lalo na sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Umikot ang paningin ni Rosa. Ang kwartong kanina lamang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng init at kaligtasan, ay biglang naging tila isang malaking hawla na puno ng mga madilim na lihim. Kailangan niya ng mga kasagutan, hindi bukas ng umaga, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon din. Kahit nakapaa lamang, lumabas si Rosa ng kanyang silid. Ang malamig na sahig na gawa sa marmol ay tumago sa kanyang mga talampakan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang malaking bahay ay binalot ng matinding katahimikan. Tanging ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubungan at ang mabagal na paglipas ng oras mula sa isang malaking lumang orasan sa pasilyo ang kanyang naririnig. Hawak ng mahigpit ang larawan sa kanyang dibdib, naglakad siya na tila isang kaluluwang ligaw, sinusundan ang nag-iisang liwanag na nagmumula sa ibabang palapag. Isang malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy ng nara ang bahagyang nakabukas. Sumilip si Rosa, isa itong napakalawak na aklatan o silid-aralan. Ang mga pader ay puno ng mga nagtataasang estante na siksik sa mga makakapal na aklat. Sa isang sulok, malapit sa isang malaking bintanang salamin kung saan makikita ang madilim na kalangitan, nakaupo si Alejandro sa isang malambot at sadyang ginawang upuan. Wala siyang ginagawa, nakaharap lamang siya sa bintana, tila nakikinig sa huling hininga ng bagyo. Ginoong Alejandro, mahinang tawag ni Rosa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi nagulat ang lalaki. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang upuan paharap sa pinanggagalingan ng boses ni Rosa. Inaasahan ko na ang iyong pagdating. Nakatulong ba ang mainit na sabaw para mabawasan ang iyong ginaw? Kalmadong tanong ni Alejandro. Humakbang si Rosa papasok sa silid. Alam po ninyong makikita ko ito, hindi ba? Itinaas ni Rosa ang kuwadro ng larawan, kahit alam niyang hindi ito makikita ng lalaki. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ito po ay larawan ninyo kasama ang aking asawa, kasama si Antonio. Ngumiti si Alejandro, isang ngiti na may halong pait at matinding kalungkutan. Umupo ka, Rosa. Panahon na siguro upang sagutin ko ang mga bumabagabag sa iyong isipan. Naupo si Rosa sa isang upuan sa tapat ng mesa ni Alejandro. Ibinaba niya ang larawan sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ng bilyonaryo. Nagtatanong ka kung sino ako? Panimula ni Alejandro. Ang buong pangalan ko ay Alejandro Buenaventura. Ang aking yumaong ama, si Don Arturo Buenaventura, ay ang nagtatag ng Buenaventura Grupo, isa sa mga pinakamalalaking kumpanya sa ating bansa na nagmamay-ari ng maraming lupain at pagawaan. Tumango si Rosa kahit alam niyang hindi ito makikita ng kausap. Pamilyar ang pangalang iyon. Madalas itong lumabas sa mga pahayagan at balita sa radyo, lalo na nitong mga nakaraang buwan dahil sa mga bali-balitang nalulugi na ang kumpanya.
At si Antonio, pagpapatuloy ni Alejandro, na may diin sa bawat salita, ay ang anak ng ikalawang asawa ng aking ama. Siya ay aking kapatid sa labas. Tila gumuho ang buong mundo ni Rosa. Ang kanyang asawa, ang lalaking palaging nagrereklamo sa kawalan ng pera pambayad ng upa, ang lalaking nagtatago sa mga maniningil ng utang sa kanilang maliit na barangay, ay isang Buenaventura. Bakit hindi niya ito kailanman nalaman? Nabuhay sila sa isang maliit na bahay, nagtitiyaga sa kaunting kinikita araw-araw. Ngunit hindi po kailanman nagkwento si Antonio. At hindi po siya mayaman. Naguguluhang putol ni Rosa sa pagsasalita ni Alejandro. Iyon ay dahil siya ay hangal at sakim. Parehong-pareho sila ng kanyang ina na si Lita. Mariing sagot ni Alejandro. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lakas mula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao upang buksan ang isang napakasakit na sugat ng nakaraan. Pinakasalan ng aking ama si Lita, matapos pumanaw ang aking tunay na ina. Binata na ako noon, at si Antonio ay isang maliit na bata pa lamang. Sa simula pa lang, alam ko nang walang mabuting intensyon si Lita. Ang tanging habol niya ay ang yaman ng aming pamilya. Lason ang mga salitang ipinasok niya sa isipan ng aking ama. Pinalabas niyang ako ay isang suwail na anak na walang pakialam sa negosyo. Kahit ang totoo ay ginugol ko ang aking buong buhay sa pag-aaral kung paano palalaguin ang kumpanya. Samantala, si Antonio ay pinalaki niyang layaw, ibinibigay ang lahat ng gusto. Lumaki siyang tamad, mayabang, at pakiramdam niya ay sa kanya ang buong mundo. Nakinig ng mabuti si Rosa. Ang paglalarawan ni Alejandro kay Lita ay eksaktong-eksakto sa biyena na nakilala niya. Ang babaeng palaging mapangmata, na palaging nag-uutos sa kanya, na pagsilbihan si Antonio, na parang isang hari, habang siya ay itinatrato, na parang isang aliping walang bayad. Pumanaw ang aking ama dahil sa sakit sa puso. 10 taon na ang nakararaan, patuloy ni Alejandro. Malinaw ang nakasaad sa kanyang huling habilin. 70% ng kumpanya ay mapupunta sa akin bilang panganay na anak na inihanda niya upang mamuno. 30% kay Antonio para sa kanyang kinabukasan. Si Lita ay binigyan ng malaking bahay at malaking buwan ng sustento. Ngunit hindi siya nakontento. Naikuyom ni Alejandro ang kanyang mga kamao na nakapatong sa mesa. 3 buwan matapos ilibing ang aking ama, papunta ako sa isang napakahalagang pagpupulong sa mga namumuhunan sa aming kumpanya. Biglang nawalan ng preno ang sinasakyan kong kotse sa isang matarik na kalsada pababa ng bundok. Bumangga ako sa sementadong harang at nahulog ang sasakyan sa malalim na bangin. Napatakip si Rosa sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling mapasigaw. Panginoon ko, nakaligtas ako, patuloy ni Alejandro. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon, ngunit ang mga bubog ng nabasag na salamin ay tumusok at sumira sa aking mga mata. Naging ganap akong bulag. Habang nakahiga ako sa ospital, walang lakas at nababalot ng kadiliman, doon kumilos sina Lita at Antonio. Gumawa sila ng mga pekeng papeles. Sinuhulan nila ang mga abogado at ang lupon ng mga direktor. Inilipat nila sa kanilang pangalan ang mga ari-arian. Pinalabas nila na nasira ang aking pag-iisip dahil sa aksidente kaya hindi ko na kayang pamunuan ang kumpanya. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ninakaw nila ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang bahay na ito, ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama. Napakalupit naman po niyan, bulong ni Rosa. Umaapaw ang awa sa kanyang puso para sa lalaking nasa kanyang harapan. Malupit? Tumawa ng mahina si Alejandro. Isang tawang walang bahid ng kaligayahan. Hindi lang yaman ang kinuha nila sa akin, Rosa. Kinuha nila ang liwanag ng aking mundo. Buo ang paniniwala ko na sinadya ang aksidenteng iyon. Sinubukan nila akong patayin, ngunit nabuhay ako. Marahil ay ginusto ng tadhana na mabuhay ako sa dilim upang masaksihan ko ang pagdating ng araw ng kanilang pagbagsak. Ano po ang nangyari pagkatapos? Paano kayo nakabangon? Iginala ni Rosa ang kanyang paningin sa napakarangyang aklatan. Pinalayas nila ako, sagot ni Alejandro. Pagkalabas ko ng ospital, binigyan nila ako ng kaunting barya at itinaboy palabas ng bahay na ito. Akala nila, ano nga naman ang magagawa ng isang bulag? Tapos na ang laban ko, ngunit nagkamali sila. Minamaliit nila ako at hindi nila naunawaan ang tunay na kahulugan ng katapatan. May isang taong naniwala sa akin, si Berto, ang aking tsuper. Ang kanyang ama ay naging tsuper ng aking ama sa loob ng 30 taon. Alam niya ang lahat ng kasamaan ni Lita.
Nang palayasin ako, sumama si Berto sa akin. Siya ang naging mga mata at kamay ko, gamit ang kaunting naipon ko, at lihim na tulong mula sa ilang matatapat na kaibigan ng aking ama, nagsimula ako sa wala. Tahimik akong nagtayo ng sarili kong negosyo sa ibang industriya. Habang sila ay nagpapakasasa sa ninakaw nilang yaman, ako ay unti-unting bumuo ng isang imperyo na mas malaki at mas matatag kaysa sa kinuha nila. Nakatingin lamang si Rosa kay Alejandro nang may matinding paghanga na may halong takot. Ang lalaking ito ay dumaan sa impyerno, ngunit nagawa nitong bumalik ng mas malakas kaysa dati. Naghintay ako, nag-ipon ako ng lakas. Binantayan ko ang bawat galaw nila. Pinanood ko kung paano unti-unting sinira ni Antonio ang kumpanyang pinaghirapan ng aking ama dahil sa kanyang kawalan ng kaalaman at katamaran. Nagsugal siya, nalulong sa bisyo at mga babae, at gumawa ng mga maling desisyon. Si Lita naman ay walang ginawa, kundi maglustay ng salapi. At ngayon, nasa pinakamahinang punto na sila ng kanilang buhay. Inilapit ni Alejandro ang kanyang katawan sa mesa. Kahit walang paningin, pakiramdam ni Rosa ay tumatagos ang tingin nito sa kanyang kaluluwa. Kinuha ni Antonio ang lahat sa akin, sabi ni Alejandro. Ang boses ay naging matalim na parang patalim. Ang aking kumpanya, ang aking bahay, at ang aking paningin. Ngayon, kukunin ko pabalik ang lahat mula sa kanya. Huminto sandali si Alejandro. Hinahayaang manuot ang kanyang mga salita sa isipan ni Rosa. At ikaw, Rosa, ikaw ang susi upang maisakatuparan ko ang hustisyang matagal ko nang hinihintay. Natahimik si Rosa. Susi? Siya na isang simpleng may bahay na itinapon sa kalsada na parang basura? Hindi ko po maintindihan. Ano po ang kinalaman ko rito? Ako ay asawa lamang na sinubukan niyang iwanan at itapon. Na sinubukan niyang patayin. Mabilis at pilit na pagputol ni Alejandro. Nanigas ang buong katawan ni Rosa. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Ano po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Iniwan niya lang ako sa daan. Hindi niya ako sinubukang patayin. Umiling ng marahan si Alejandro. Buksan mo ang iyong isipan, Rosa. Akala mo ba ang asawa mong puno ng kasakiman ay basta-basta ka na lamang iiwan sa gitna ng bagyo dahil sa simpleng away mag-asawa? Hindi iyon isang simpleng pagtatalo na nauwi sa hiwalayan. May isiniwalat si Alejandro na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Rosa. 2 buwan na ang nakararaan, kumuha si Antonio ng malaking seguro sa buhay na nakapangalan sa iyo. Napakalaki ng halaga nito at siya ang nag-iisang tatanggap ng pera kapag may nangyari sa iyo. Umiling ng umiling si Rosa, ayaw tanggapin ang narinig. Hindi iyan totoo. Wala akong pinirmahang anumang papeles. Hindi ko iyan gagawin. Pinalsipikan niya ang iyong pirma. Paliwanag ni Alejandro. Napakadali para sa isang asawa na gayahin ang pirma ng kanyang asawa. Alam niya ang iyong araw-araw na gawain. Alam niya kung kailan ka natutulog ng mahimbing. Malaki ang utang niya sa sugal. Hinahabol siya ng mga sindikato at mga bangko. Babagsak na ang kumpanyang hawak niya. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy si Alejandro. Walang emosyon ang kanyang boses. Ang plano niya ngayong gabi ay itapon ka sa lugar na iyon. Alam niyang walang karga ang baterya ng telepono mo. Alam niyang walang dumadaan sa kalsadang iyon sa kalagitnaan ng bagyo. Inaasahan niyang mamamatay ka sa matinding lamig at gutom. O kung sakaling mabuhay ka hanggang umaga, babalikan ka niya, magpapanggap na nag-aalalang asawa na naghahanap sa iyo at baka siya pa mismo ang sumagasa sa iyo para magmukhang na aksidente ka at inabandona ng ibang sasakyan. Kahit anong mangyari, ang kamatayan mo ay magmumukhang isang trahedya at siya ay magiging milyonaryo. Naramdaman ni Rosa na bumaligtad ang kanyang sikmura. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog gabi-gabi, ang lalaking pinagsisilbihan niya araw-araw, ay isang demonyong nagplano ng kanyang kamatayan kapalit ng pera. Nagsimulang mamuo muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng matinding poot at galit. Paano? Paano po ninyo nalaman ang lahat ng ito? Nanginginig sa galit na tanong ni Rosa. Ang tungkol sa papeles, ang tungkol sa plano niya ngayong gabi. Ngumiti muli si Alejandro. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, si Antonio ay isang hangal. Akala niya siya ang nagkokontrol ng laro, ngunit isa lamang siyang piraso sa mas malaking larangan. Mayabang siya at madaling mahulog sa bitag, lalo na kapag isang magandang babae ang gumamit nito. Agad na naintindihan ni Rosa ang ipinahihiwatig nito. Mayroon siyang kinakasamang ibang babae.
Hindi iyon isang tanong kundi isang pagtanggap sa masakit na katotohanan. Dito na nagtugma ang lahat. Ang palaging pag-uwi ng hating gabi, ang pagkaubos ng pera sa bangko, ang malamig na pakikitungo sa kanya kamakailan lamang. Tama, sang-ayon ni Alejandro. Ang pangalan niya ay Elena. Nagtatrabaho siya sa isang mamahaling bahay aliwan kung saan palaging nagsusugal at naglalasing si Antonio. Nabaliw si Antonio sa kanya. Ibinunyag niya ang lahat ng kanyang problema sa babaeng iyon, kasama na ang maitim niyang plano tungkol sa pera na makukuha kung sakaling mamatay ka. Akala niya ay kakampi niya si Elena. Nangako pa siyang magtatanan sila matapos makuha ang pera mula sa pagkamatay mo. Huminto si Alejandro bago bitawan ang huling katotohanan na tuluyang wawasak sa mundo ni Antonio. Ang hindi alam ng asawa mo, si Elena ay matagal nang nagtatrabaho para sa akin. Napanganga si Rosa, hindi makapaniwala sa lalim ng planong inilatag ng lalaking nasa kanyang harapan. Matagal ko nang binabayaran si Elena upang lapitan si Antonio, paibigin ito, at hikayatin na mas lalong magsugal upang mas mabilis maubos ang kanyang pera, paliwanag ni Alejandro. Si Elena rin ang nagmungkahi ng ideyang kumuha ng siguro sa buhay mo. Palihim at banayad na tila nanggaling mismo sa isip ni Antonio. At si Elena ang nagbigay sa akin ng eksaktong lugar kung saan kanya itatapon ngayong gabi. Kaya ako nakarating doon sa tamang oras upang iligtas ka. Napasandal si Rosa sa kanyang inuupuan. Masyadong maraming impormasyon para sa isang gabi. Siya ay ginamit lamang na pain sa isang napakalaking laro ng paghihiganti sa pagitan ng magkapatid. Kung gayon, ano na po ngayon? Mahinang tanong ni Rosa. Iniligtas na ninyo ang aking buhay. Pwede na po akong umalis. Haharap ako sa mga pulis at magbibigay ng salaysay laban sa kanya. Pulis? Tumawa ng pagak si Alejandro. Sino ang paniniwalaan nila? Isang babaeng walang pera at kapangyarihan na umalis daw ng bahay dahil nag-away, o si Antonio Buenaventura, isang mayamang negosyante na iiyak sa harap nila at sasabihing nawawala ang kanyang asawa dahil sa matinding kalungkutan at depresyon? Hindi, Rosa. Hindi tayo dadaan sa ganyang paraan. Dudurugin natin siya sa pamamaraang ginamit niya sa akin. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tulad ng sinabi ko sa loob ng sasakyan kanina, sagot ni Alejandro. Magpapanggap kang asawa ko. Paano mangyayari iyon? Bulalas ni Rosa. Hindi tayo kasal. At ako ay isang simpleng may bahay lamang, habang kayo ay isang sikat at mayamang tao. Eksakto. Iyan ang dahilan kung bakit magiging perpekto ang lahat, nakangiting sabi ni Alejandro. Makikita ito ng mundo bilang isang nakakakilig na kwento. Isang bilyonaryong bulag na iniligtas ng isang mabuting babae na nakatakas mula sa kalupitan ng kanyang asawa. Maniniwala ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Inilatag ni Alejandro ang kanyang plano. Simula bukas, magpapanik si Antonio. Pupunta siya sa pulisya para sabihing nawawala ka. Maghihintay siya ng balita tungkol sa iyong bangkay na hindi kailanman darating. Matataranta siya at gagawa ng mga sunod-sunod na pagkakamali. Samantala, pagpapatuloy ni Alejandro, mananatili ka rito sa aking pangangalaga. Papag-aralin kita. Tuturuan kita kung paano maging isang ginang ng mataas na lipunan. Paano magsalita, paano manamit, paano humarap sa mga maimpluwensyang tao. Babaguhin natin ang iyong buong pagkatao. At sa tamang panahon, sa panahong pinakamahina na si Antonio, lilitaw ka muli sa isang malaking pagtitipon. Hindi bilang si Rosa na itinapon niya sa kalsada, kundi bilang asawa ni Alejandro Buenaventura. Isipin mo na lang ang mukha niya. Kapag nakita kanyang buhay, mas maganda, mas matapang, at hawak ang kapangyarihang hindi niya kailanman magkakaroon. Isang baliw na plano, ngunit nararamdaman ni Rosa ang pagbabago sa kanyang sistema. Ang takot na bumalot sa kanya kanina, sa gitna ng bagyo, ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng matinding pagnanasang lumaban. Kinuha ni Antonio ang kanyang buong pagkatao. Kinuha ni Lita ang kanyang dignidad. Oras na para magbayad sila sa lahat ng kanilang ginawa. Sinubukan niyang kunin ang aking buhay. Matigas na sabi ni Rosa, hindi na nanginginig ang boses. Kaya kukunin natin ang buong buhay niya, sagot ni Alejandro. Kukunin natin ang kumpanya, ang pera, at ang kanyang kalayaan. Handa ka na bang talikuran ang lumang Rosa at yakapin ang bagong ikaw na wawasak kay Antonio? Tumitig si Rosa sa mga matang walang paningin ni Alejandro. Sa likod ng kanyang isipan, narinig niya muli ang matalim na hagupit ng hangin at ang malamig na tinig ni Antonio na nagtataboy sa kanya. Nakita niya ang mapanlait na ngiti ni Aling Lita,
tuwing naghahain siya ng hapunan. Ang lumang Rosa, ang babaeng sunod-sunuran, mahina, at palaging nakayuko upang iwasan ang gulo, ay namatay na kagabi sa madilim at malamig na kalsadang iyon. Huminga siya ng malalim. Ang hanging pumasok sa kanyang baga ay tila nagbigay ng bagong lakas at apoy sa kanyang kaluluwa. Handa na po ako, Ginoong Alejandro, matatag na sagot ni Rosa. Ang kanyang tinig ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Hindi na ako papayag na tapakan muli ng kahit na sino, lalong-lalo na ng pamilyang iyon. Ngumiti si Alejandro, isang ngiting puno ng pag-asa at nakatagong bagsik. Kung gayon, magpahinga ka na ng mahimbing ngayong gabi. Dahil bukas pagsikat ng araw, magsisimula ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang yugto ng iyong buhay. Kinaumagahan, nagising si Antonio dahil sa mainit na sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng makapal na kortina. Wala siya sa kanilang maliit at inuupahang bahay sa probinsya. Nasa isang mamahaling silid siya sa syudad, ang tirahan ni Elena, ang babaeng pinag-uukulan niya ng lahat ng perang ninakaw niya mula sa kumpanya ng kanyang pamilya. Masakit at mabigat ang kanyang ulo dahil sa labis na pag-inom ng alak kagabi upang ipagdiwang ang kanyang inaakalang kalayaan. Kinapa niya ang kanyang telepono sa gilid ng kama. Inaasahan niyang may mensahe mula sa mga pulis o baka may balita na sa radyo tungkol sa isang babaeng natagpuang walang buhay sa gilid ng masukal na kalsada. Ngunit walang kahit anong balita. Tahimik ang lahat, walang mensahe, walang tawag. Nagsimulang gumapang ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Imposibleng nakaligtas si Rosa sa ganoong kalakas na bagyo, lalo na at wala itong dalang pera at walang karga ang telepono. Baka hindi pa lamang nakikita ang kanyang katawan dahil sa sobrang liblib ng lugar na iyon. Kailangan na niyang simulan ang kanyang pagpapanggap bilang isang nag-umulilang asawa. Nag-ayos siya, ngunit sinadya niyang gusutin ang kanyang damit at guluhin ang kanyang buhok upang magmukhang puyat, pagod, at labis na nag-aalala. Umuwi siya sa kanilang bahay. Nagkunwaring naghahanap at sumisigaw sa pangalan ni Rosa. Tinawagan niya si Lorna, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Umiyak siya sa telepono, umaarte na lubos na nagsisisi dahil sa isang matinding pag-aaway na naging dahilan kung bakit niya naiwan si Rosa sa kalsada. Pagkatapos ng madramang tawag, dumiretso siya sa presinto ng pulisya. Humarap siya sa isang matandang investigador na nagngangalang Sargento Mendoza. Puno ng peking luha ang kanyang mga mata habang nagsasalaysay. Nawawala po ang asawa ko, paos na sabi ni Antonio. Nakayuko at nakatakip ang mga kamay sa mukha. Nag-away po kami kagabi habang bumibiyahe. Sa sobrang galit ko at pagtatalo namin, napababa ko siya sa gitna ng kalsada. Akala ko po ay susunod siya o sasakay ng ibang sasakyan pa uwi. Binalikan ko po siya kaninang madaling araw pero wala na siya doon. Patawarin ako ng Diyos, hindi ko po sinasadya. Tinitigan siya ng matandang pulis nang may matinding pagdududa. Ibinaling ng sarhento ang tingin sa labas kung saan makikita pa ang mga putol na sanga dahil sa bagyo. Sa gitna ng ganoon kalakas na unos, inabandona mo ang asawa mo sa kalsadang walang dumadaan tuwing gabi at puro kakahuyan lamang? Isusulat ko ito sa opisyal na talaan, Ginoong Antonio. Ngunit sasabihin ko sa iyo ng diretsahan, napakalaki ng iyong pananagutan sa batas kung may masamang nangyari sa kanya. Ipapahanap namin siya sa mga autoridad sa lugar na iyon. Umuwi si Antonio na nagkukunwaring wasak ang puso, ngunit sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya. Naipasok na niya ang kwento sa mga pulis. Ang kailangan na lamang niyang gawin ngayon ay maghintay na matagpuan ang katawan nito upang makuha na niya ang malaking pera mula sa seguro sa buhay. Sa kabilang banda, nagsimula na ang matindi at mahigpit na pagbabago ni Rosa sa loob ng malaking mansyon. Hindi nagbiro si Alejandro sa kanyang mga sinabi. Nagbayad ang bilyonaryo ng mga dalubhasa upang turuan at hubugin si Rosa. Una ay dumating si Senyora Carmen, isang matandang babae, nakilala at iginagalang sa pagtuturo ng kagandahang asal sa mga anak ng mayayaman at kilalang pamilya sa lipunan. Ituwid mo ang iyong likod, Rosa. Matigas at malamig na utos ng matanda habang naglalakad si Rosa nang may makapal na libro sa ibabaw ng kanyang ulo. Iangat mo ang iyong baba. Ang isang babaeng may kapangyarihan at yaman ay hindi nakatingin sa sahig na parang isang utusan. Tumingin ka ng diretso sa mata ng iyong kausap. Tinuruan siyang maglakad suot ang matataas at matutulis na takong, isang bagay na nagpaltos at nagpadugo sa kanyang mga paa noong unang mga araw.
Tinuruan siyang kumain gamit ang iba't ibang uri ng kubyertos para sa iba't ibang putahe, kung paano humawak ng baso ng mamahaling alak ng may palalo at gilas, at kung paano makipag-usap na may tamang distansya at lamig ng damdamin upang hindi siya basta-bastang lapitan ng sinuman. Pinalitan din ang lahat ng kanyang mga lumang damit. Ang mga kupas at maluluwag niyang bestida ay itinapon na at napalitan ng mga kasuotang gawa sa pinakamagagandang tela na yari pa ng mga sikat na mananahi sa bansa. Ngunit ang pinakamahirap na pagsasanay ay nagmula mismo kay Alejandro. Gabi-gabi, nagkukulong sila sa malawak na aklatan. Itinuro ni Alejandro sa kanya ang lahat ng pasikot-sikot sa negosyo ng pamilya Buenaventura. Ipinaliwanag niya kung paano kinukuha ang mga lupain, kung paano tumatakbo ang mga pagawaan, kung paano basahin ang mga komplikadong talaan ng pananalapi, at higit sa lahat, kung saan ang mga kahinaan ni Antonio sa pagpapatakbo nito. Kailangan mong matutunan at isaulo ang lahat ng ito, paliwanag ng bilyonaryo habang nakikinig sa pagbabasa ni Rosa ng mga ulat. Hindi ka lamang magiging isang magandang palamuti sa aking tabi kapag humarap na tayo sa mundo. Ikaw ang magiging boses ko, ang magiging kinatawan ko sa mga susunod nating hakbang upang bawiin ang nararapat sa akin. Bawat gabi na nakakaramdam ng matinding pagod at gustong sumuko ni Rosa, ipinipikit lamang niya ang kanyang mga mata at inaalala ang matinding lamig ng ulan, ang gaspang ng kalsada, at ang pagkutya sa kanyang pagkatao ng mag-inang Antonio at Lita. Iyon ang naging panggatong sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Unti-unti, ang simpleng si Rosa ay naglaho at napalitan ng isang babaeng matalino, matapang, at puno ng tiwala sa sarili. Lumipas ang isang buong linggo. Wala pa ring natatagpo ang katawan si Rosa. Nagsimula ng kainin ng matinding takot at pag-aalala si Antonio. Ang mga taong pinagkakautangan niya sa sugal ay walang tigil sa pagtawag, nagbabantang kukunin ang kanyang mga sasakyan at ang bahay ng kanyang ina kung hindi siya makakapagbayad sa lalong madaling panahon. Hindi niya makukuha ang pera mula sa seguro sa buhay kung walang patunay na patay na nga ang kanyang asawa. Ang kumpanya naman ay tuluyan ng nalulugi dahil sa mga maling desisyon niya at pagnanakaw ng pondo. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pinagpapawisan ng malamig at pilit inililihim ang pagbagsak ng kumpanya, isang makapal at kulay garing na sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang kalihim. Isa itong formal na imbitasyon para sa isang napakalaking salusalo at pagkakawanggawa na gaganapin sa pinakamagarang bulwagan sa buong syudad. Nang basahin niya kung sino ang nag-imbita at namumuhunan sa pagtitipong iyon, tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang pagtitipon ay inorganisa ng isang bagong kumpanya na mabilis na nakilala at bumili sa mga naghihingalong negosyo sa industriya, ang Grupo de Alejandro. Alejandro, ang pangalang iyon. Posible kayang ang kapatid niyang bulag na itinapon niya sa kalye 10 taon na ang nakararaan ang nasa likod ng makapangyarihang kumpanyang ito? Imposible, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang mga kamay. Isa na lamang pulubi si Alejandro. Marahil ay kapangalan lamang ng may-ari. Habang pinagmamasdan niya ang mamahaling imbitasyon at pilit kinakalma ang sarili, biglang tumunog ang kanyang lihim na telepono. Ang teleponong ginagamit lamang niya para kay Elena. Mabilis niya itong sinagot, umaasang may magandang balita ang kanyang kinakasama. Antonio, tulungan mo ako. Nanginginig at halos paos na boses ni Elena sa kabilang linya. Rinig na rinig ang labis na takot sa kanyang pananalita. Bakit? Anong nangyari? Naiinis na tanong ni Antonio. Pakiramdam ay sasabog na ang kanyang ulo sa dami ng problema. Nakita ko siya. Nakita ko ang asawa mo. Nakita ko si Rosa. Nanigas ang lahat ng kalamnan sa katawan ni Antonio. Ano? Nababaliw ka na ba? Imposibleng buhay pa siya. 1 linggo na ang nakalipas. Sigurado akong inanod na ang katawan noon o nabaon na sa putik. Totoo ang sinasabi ko, Antonio. Umiiyak na iginiit ni Elena. Nandito ako ngayon sa isang napakamahal na pamilihan ng mga damit at alahas. Nakita ko siyang lumabas mula sa isang pribadong tindahan. Napakaganda niya, Antonio. Suot niya ang mga alahas at damit na hindi natin kailanman kayang bilhin at hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki na labis na iginagalang ng mga guwardiya doon. Sino? Sinong lalaki? Pasigaw na tanong ni Antonio. Isang lalaking may hawak na puting tungkod. Bulag ang lalaking kasama niya, Antonio, at narinig kong tinawag siyang Don Alejandro ng mga tauhan. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Antonio. Unti-unting nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Buhay si Rosa, kasama ang isang bulag na lalaki
na nagngangalang Alejandro at may natanggap siyang imbitasyon mula sa Grupo de Alejandro. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakakilabot na katotohanan na hindi niya matakasan. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang dumalo sa malaking pagtitipong iyon upang makita ng kanyang sariling mga mata kung totoo ang bangungot na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit handa na ba siyang harapin ang bagong Rosa at ang kapatid na nanggaling sa dilim upang singilin siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan? Ang malaking bulwagan ng isang pinakamarangyang otel sa puso ng Maynila ay nagliliwanag dahil sa mga naglalakihang aranya na gawa sa purong kristal. Ito ang pinakainaabangang pagtitipon ng taon para sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lipunan. Maririnig ang mahinang tugtugin ng mga biolin na sinasabayan ng kalansing ng mga mamahaling baso ng alak at ang mga mahihinang tawanan ng mga panauhin. Amoy na amoy ang halimuyak ng mga pambihirang bulaklak na ginamit bilang palamuti sa bawat sulok ng silid. Dumating si Antonio na mag-isa. Suot niya ang kanyang pinakamagandang barong Tagalog na gawa sa telang pinya, ngunit hindi nito naitago ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang lalim ng kanyang mga mata dahil sa kawalan ng tulog at matinding pagkabalisa. Ang kanyang barong ay tila nakadikit na sa kanyang balat dahil sa malamig na pawis na kanina pa tumutulo sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay isa siyang ligaw na hayop na naligaw sa kawan ng mga maharlika. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong bulwagan. Hinahanap niya ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Hinahanap niya ang babaeng sinabi ng kanyang kinakasama na buhay at naglalakad sa mga nagtataasang pamilihan. Habang nagmamasid, may naramdaman siyang humablot sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Lita. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding kaba at pagkalito. Hindi na maayos ang pagkakapusod ng buhok nito at ang mga mata ay nanlilisik sa takot. Antonio, anong nangyayari? Pabulong ngunit nanginginig na tanong ni Lita. Pumunta ako sa bangko kaninang umaga upang kumuha ng pera para sa aking mga pinamili, ngunit sinabi ng tagapamahala na pinigil daw ang lahat ng aking mga pondo. Hindi ko magamit ang aking mga card. May nag-utos daw na isara ang lahat ng aking mga pinagkukunan ng salapi. Ano bang ginawa mo sa kumpanya natin? Tumahimik ka muna, ina, inis na sagot ni Antonio, habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga taong nakapaligid sa kanila. May mas malaki tayong problema ngayon kaysa sa iyong mga pondo sa bangko. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng pagtitipong ito. Bago pa man makasagot si Lita, biglang namatay ang malambot na musika ng biolin. Nagliwanag ang gitnang bahagi ng bulwagan at nagsalita ang tagapagdaloy ng programa mula sa unahan. Mga kagalang-galang na panauhin, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Huwag na nating patagalin pa. Salubungin natin ng may masigabong palakpakan ng utak at haligi ng Grupo de Alejandro, ang taong magdadala ng bagong pag-asa sa ating industriya, Don Alejandro Buenaventura. Tumigil sa paghinga si Antonio. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na patalim na itinusok ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng panauhin, patungo sa malalaking pinto na gawa sa inukit na kahoy ng kamagong. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Pumasok si Alejandro. Nakasuot ito ng isang napakagarang itim na trahe. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid at puno ng awtoridad. Tila hindi siya nabubuhay sa dilim. Hawak ng kanyang kanang kamay ang isang puting tungkod na may disenyong pilak sa hawakan na dahan-dahan niyang inilalapat sa sahig habang humahakbang. Ngunit hindi ang pagbabalik ng kanyang bulag na kapatid ang nagpag-unaw sa mundo ni Antonio. Ang tuluyang nagpasabog sa kanyang katinuan ay ang babaeng nakahawak sa kaliwang braso ni Alejandro, nag-aalalay at nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang nito. Si Rosa. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mga kupas at maluluwag na duster na palaging nakayuko at takot magsalita. Hindi na siya ang asawang inabandona niya sa gitna ng nagngangalit na bagyo at inasahang mamamatay sa gutom at ginaw. Ang babaeng naglalakad ngayon sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ay isang ganap na reyna. Suot niya ang isang napaka-eleganteng mahabang damit na kulay esmeralda na may mga detalyeng hango sa tradisyonal na kasuotang Filipiniana, ngunit may makabagong yari na humuhulma sa kanyang kagandahan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at napapalamutian ng mga mamahaling perlas. Ang kanyang mukha ay may manipis ngunit matapang na pampaganda, nagpapalitaw sa pambihirang tapang sa kanyang mga mata. Nagpalakpakan ng mga tao, puno ng paghanga sa napakagandang pares na pumasok, napatulala si Antonio.
Tila bumagsak ang buong kalangitan sa kanyang mga balikat, buhay ang asawa niya. At mukha itong isang diyosa sa tabi ng kapatid na inakala niyang isang pulubi na lamang na namamatay sa tabi ng kalsada. Nakita rin ito ni Lita. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan ang hawak na baso ng alak na nabasag sa sahig. Si Rosa iyan, ang babaeng walang kwenta at pabigat sa pamilya natin. Paanong nakasama niya ang bulag na iyan? Paanong naging ganap na ginang ang isang hampas lupang katulad niya? Nanginginig na bulong ni Lita. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi na napigilan ni Antonio ang kanyang sarili. Nilamon siya ng pinaghalong kahihiyan, matinding galit, at kawalan ng pag-asa. Nawala ang lahat ng kanyang pag-iisip. Naglakad siya ng mabilis patungo sa gitna ng bulwagan. Binabangga ang ilang mga mayayamang panauhin na napasinghap sa kanyang kabastusan. Wala siyang pakialam kung sino ang nakatingin. Ang mahalaga lang sa kanya ay bawiin ang kontrol na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. "Rosa!" Sumigaw si Antonio ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan, dahilan upang matigil ang lahat ng usapan, palakpakan, at tawanan sa paligid. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya na pawis, magulo ang buhok, at mukhang nawawala sa sarili. Agad na humakbang paharap si Berto at ang ilang mga tauhan ni Alejandro upang harangin si Antonio, ngunit itinaas ni Rosa ang kanyang kamay. Isang tahimik na utos upang hayaan ang lalaki na lumapit. Tumigil si Antonio ilang hakbang mula sa kanila. Humihingal siya habang nakatitig sa asawa. "Anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang lalaking iyan? Umuwi na tayo." Inunat niya ang kanyang kamay upang hablutin ang braso ni Rosa. Ngunit hindi natinag si Rosa. Tinitigan niya si Antonio mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Walang natitirang pag-ibig. Walang pag-aalinlangan, walang kahit anong emosyon, kundi isang matinding pandidiri na tila nakatingin sa isang nakakadiring insekto sa sahig. "Sino ka?" Malamig at malakas na tanong ni Rosa, sapat upang marinig ng lahat ng mga panauhin na nakapaligid sa kanila. "Hindi kita kilala." Namula ang mukha ni Antonio sa matinding galit at kahihiyan. "Anong hindi kilala? Nabaliw ka na ba? Ako ang asawa mo. Ako si Antonio," sigaw niya habang pilit na lumalapit. Bumaling si Rosa sa mga tauhan sa paligid. "Mga guwardiya, maaari bang ilabas ninyo ang lalaking ito? Wala siyang karapatang gumawa ng gulo sa pagtitipon ng aking asawa." Nagulat ang lahat ng mga panauhin. "Asawa?" Umugong ang malalakas na bulungan sa buong bulwagan. Pinag-uusapan nila ang eskandalong nagaganap sa harapan nila. "Anong asawa?" Nanginginig na sigaw ni Antonio. Tinuturo si Alejandro. "Ang bulag na iyan? Matagal na sanang patay ang lalaking iyan. Ninakaw niya ang utak mo." Sa pagkakataong ito, humarap si Alejandro sa direksyon ng boses ni Antonio. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. "Antonio, ang aking nakababatang kapatid," malumanay ngunit puno ng pananakot na sabi ni Alejandro. "Matagal na tayong hindi nagkita. Nabalitaan ko ang masaklap na nangyari sa iyong kumpanya. O dapat ko bang sabihin, sa aking kumpanya?" Nanlamig ang buong katawan ni Antonio. "Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo?" Bilang pinakamalaking nagpautang sa iyo nitong mga nakaraang buwan, paliwanag ni Alejandro ng malakas para marinig ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa silid. "Binili ko ang lahat ng utang mo sa mga bangko, sa mga pamilihan, at maging sa mga sindikatong pinagsusugalan mo. Dahil hindi ka nakapagbayad sa itinakdang oras kaninang umaga, ginamit ko ang aking karapatan sa ilalim ng batas upang kumpiskahin ang lahat ng ari-arian mo bilang kabayaran. Ang kumpanya, ang mga sasakyan, ang mga lupain, pati na ang bahay na tinitirhan ng iyong ina. Wala ka ng pag-aari kahit isang sentimo, Antonio. Ikaw ngayon ay isang pulubi, tulad ng ginawa mo sa akin 10 taon na ang nakararaan." Bumagsak ang mga tuhod ni Antonio sa makintab na sahig ng bulwagan. Hindi niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Wala na siyang yaman. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang asawa. Nilingon niya ang kanyang ina na si Lita, na ngayon ay nakasalampak din sa sahig at humahagulgol dahil sa pagkawala ng kanyang marangyang buhay. Habang nakaluhod at nanghihina si Antonio sa gitna ng mga matang mapanghusga, biglang bumukas muli ang mga malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang 5 pulis na nakauniporme, bitbit ang isang piraso ng papel na may selyo ng korte. Naglakad sila ng mabilis patungo sa nakaluhod na si Antonio. "Ginoong Antonio Buenaventura," matigas na sabi ng hepe ng mga pulis habang inilalabas ang mga posas.
Inaaresto ka namin sa bisa ng utos ng hukuman, sa salang panloloko sa kumpanya, pamimeke ng mga dokumento ng iyong yumaong ama, at pagtatangkang pumatay sa iyong asawa na si Rosa, upang makuha ang salapi mula sa kanyang siguro sa buhay. Sumama ka sa amin ng maayos. Paano nalaman ng mga awtoridad ang tungkol sa siguro sa buhay at pagtatangkang pagpatay kung kani-kanina lamang ay pilit na itinatanggi ni Rosa na kilala niya si Antonio? At ano ang sasapitin ni Lita ngayong wala na siyang matatakbuhan at wala na siyang tahanang mauuwian sa gitna ng malamig na gabi? Hinawakan ng mahigpit ng mga pulis ang magkabilang braso ni Antonio. Ang malamig na bakal ng posas ay pumulupot sa kanyang mga pulso, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit nawalan na ng lakas ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Rosa, ang asawang itinuring niyang walang silbi at inabandona sa kalagitnaan ng bagyo. Ngayon, ang babaeng ito ay nakatayo ng tuwid, nakatingin sa kanya ng walang kahit anong bakas ng awa o pagmamahal. Ito ba ang gusto mo, Rosa? Nanginginig na sigaw ni Antonio. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na desperasyon at takot. Ipapakulong mo ang asawa mo? Hindi kita ipapakulong, Antonio. Malamig at banayad na sagot ni Rosa. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang sarili mong kasakiman at kalupitan ang naglagay sa iyo sa posisyong iyan. Hinukay mo ang sarili mong libingan noong gabing piliin mong itapon ako sa kalsada. Binaling ni Antonio ang kanyang galit kay Alejandro. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Demonyo ka. Nananatiling kalmado ang mukha ni Alejandro. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako demonyo, kapatid ko. Ako lamang ang salamin na nagpapakita ng tunay mong pagkatao. Dinala ko lamang sa liwanag ang mga kasalanang matagal mo nang itinatago sa dilim. Kinaladkad ng mga pulis si Antonio palabas ng bulwagan. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong lamunin ng ingay ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang gumapang papalapit sa paanan ni Alejandro, si Lita. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan ng kinang. Umiiyak siya ng malakas, nakikiusap sa lalaking minsan niyang itinaboy at inalisan ng karapatan. Alejandro, maawa ka. Humahagulgol na pagsamo ni Lita habang nakahawak sa laylayan ng pantalon ng bilyonaryo. Ako ang naging ina mo nang mawala ang iyong tunay na ina. Patawarin mo na kami ni Antonio. Ibalik mo sa amin ang aming bahay. Wala na akong pupuntahan. Matanda na ako. Humakbang paatras si Alejandro upang makawala sa pagkakakapit ng matanda. Hindi nakikita ng kanyang mga mata ang kaawa-awang kalagayan ni Lita, ngunit nararamdaman niya ang matinding takot sa boses nito. Ina, malamig na tanong ni Alejandro. Ang isang ina ay hindi nagbabalak ng masama sa kanyang anak. Kinuha ninyo ang aking paningin, ang aking yaman, at itinaboy ninyo ako sa kalsada na parang isang asong galis. Naaalala mo ba kung ano ang ibinigay mo sa akin bago mo ipasara ang tarangkahan ng ating bahay 10 taon na ang nakararaan? Napayuko si Lita, hindi makasagot dahil sa matinding pag-iyak. Sumenya si Alejandro kay Berto. Lumapit ang tsuper na may dalang isang luma, sira-sira at maalikabok na maleta. Ibinaba ito ni Berto sa mismong harapan ni Lita. Pamilyar na pamilyar sa matanda ang maletang iyon. Iyon ang mismong maletang ipinatapon niya sa mga guwardiya na naglalaman ng 3 pares ng lumang damit ni Alejandro noong pinalayas nila ito. Iyan ang lahat ng pinapayagan kong dalhin mo palabas ng bulwagang ito, utos ni Alejandro. Nasa loob niya ng iilang piraso ng iyong mga lumang damit. Ang lahat ng naiwan sa bahay na ninakaw mo sa aking ama ay ipagbibili upang mabayaran ang mga natitira pang utang ng iyong anak. Ngayon, kunin mo iyan at umalis ka sa paningin ko bago ko pa utusan ng mga pulis na isama ka sa kulungan dahil sa pakikipagsabwatan sa pagpeke ng huling habilin ng aking ama. Nanginginig na inabot ni Lita ang hawakan ng sirang maleta. Wala na siyang lakas upang makipagtalo. Tumayo siya ng paika-ika, hila-hila ang maleta, at naglakad palabas ng bulwagan habang pinagmamasdan ng lahat ng mga panauhing minsan ay humanga at sumamba sa kanyang yaman. Siya ngayon ay isang ganap na pulubi, mag-isang haharap sa lamig at panganib ng lansangan. Ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ng pamilya Buenaventura ang naging pangunahing usapan sa lahat ng pahayagan at radyo. Mabilis na gumulong ang hustisya. Dahil sa dami at bigat ng mga ebidensyang inihanda ng mga tauhan ni Alejandro, hindi na nakapalag si Antonio sa hukuman.
Ang mga peking papeles, ang mga nakaw na pondo, at ang pinakamabigat sa lahat, ang testimonya ng mga nurse at doktor tungkol sa lason at gamot na palihim niyang ipinapainom sa kanyang asawa bago pa man mangyari ang insidente sa kalsada. Napatunayan ang lahat, hinatulan si Antonio ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo siya sa malamig na semento. Payat na siya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kawalan ng pag-asa. Wala na ang Elena na ipinagmalaki niya. Nabalitaan niyang lumipad ito patungong ibang bansa. Dala ang malaking pabuya mula kay Alejandro. Wala na siyang kahit sino. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng kanyang maliit na bintanang bakal ay nagpapaalala sa kanya ng gabing itinapon niya ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ang kanyang karma ay ganap na. Sa kabilang banda, nakatayo si Rosa sa loob ng malawak na aklatan ni Alejandro. Payapa na ang kanyang puso. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit maayos na kasuotan. Tapos na ang lahat, Rosa, panimula ni Alejandro habang nakaupo sa kanyang silya, nakaharap sa bintana kung saan sumisikat ang mainit na araw. Nakamit na natin ang hustisya. Ligtas ka na. Bilang pasasalamat sa iyong katapangan at tulong, inilipat ko na sa iyong pangalan ang isang malaking halaga ng salapi sa bangko. Sapat na iyon upang makapagsimula ka ng bagong buhay, makabili ng sarili mong bahay, at hindi na muling maghirap pa. Malaya ka na. Tinitigan ni Rosa ang bilyonaryo. 1 taon na ang nakalipas, baka umiyak siya sa tuwa at tinanggap ang alok. Ngunit, hindi na siya ang dating Rosa. Ang mga gabing ginugol niya sa pag-aaral at pagpapalakas ng kanyang isipan ay nagbago sa kanyang pananaw sa buhay. Hindi ko kailangan ng iyong pera, Ginoong Alejandro, matatag na sagot ni Rosa. Napakunot ang noo ng lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Karapatan mo iyan matapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Iniligtas ninyo ang buhay ko at binigyan ninyo ako ng pagkakataong lumaban. Iyon pa lamang ay utang na loob ko na sa inyo habang buhay. Paliwanag ni Rosa habang naglalakad papalapit sa mesa. Ngunit hindi ko tatanggapin ang perang iyan. Ayaw ko nang mabuhay na umaasa sa ibibigay ng iba. Kung gusto ninyo talaga akong tulungan, bigyan ninyo ako ng trabaho. Isang totoong posisyon sa inyong kumpanya. Natutunan ko ang pamamalakad ng inyong negosyo. Kilala ko ang mga tao at alam ko kung paano palalaguin ang inyong mga pag-aari. Gusto kong patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng aking sariling pawis at talino. Natahimik si Alejandro. At pagkatapos ng mahabang sandali, isang tapat at mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiti na nagmula sa kanyang puso. Iyan, Rosa, ang pinakamagandang alok na narinig ko sa buong buhay ko. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Grupo de Alejandro, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Sa dulo ng mahabang mesa na napapalibutan ng mga banyagang namumuhunan, nakatayo ang isang babaeng puno ng kumpiyansa, nagpapaliwanag ng mga bagong plano para sa kumpanya. Ang kanyang tinig ay malinaw, buo, at iginagalang ng lahat ng nakikinig. Si Rosa. Siya ngayon ang pinakamataas na tagapamahala ng operasyon ng buong kumpanya. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Alejandro, nakikinig sa bawat salitang binibitawan ni Rosa, bakas ang labis na pagmamalaki sa kanyang mukha. Nahanap niya hindi lamang ang kanyang paghihiganti, kundi isang tapat at mahusay na katuwang sa buhay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Alejandro ang tagumpay ng babaeng minsan niyang iniligtas mula sa dilim, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, na kahit ang kanyang yaman ay hindi kayang sagutin. Hanggang kailan mananatiling negosyo lamang ang ugnayan nilang dalawa, o ito na ba ang simula ng isang panibagong sumpa ng pag-ibig na muling susubok sa tatag ng kanilang mga puso?